Kamakailan lang ay ating ibinalita na nagsagawa ng pagpupulong ang ating presidente kasama ang South Korean defense giant na Hanwha Ocean nitong linggo lamang at napag-usapan nga ang KSS-3PN submarine na ino-offer sa ating bansa na para sa ating Philippine Navy. Sinasabing nasa 80 hanggang 110 billion pesos ang magiging budget para sa proyektong ito dahil na rin ang ino-offer na submarine ng Hanwha ay ang kasalukuyang pinaka-advance at pinakabagong gawang submarine sa South Korea at hindi rin basta-basta ang capabilities nito na kung saan hindi lang torpedo ang dala nitong armas kundi pati na rin mga anti-ship missiles. Sinabi rin na handang magpautang ng South Korea sa ating bansa, matuloy lang ang proyektong ito at kapag tuluyan na ngang mabili para sa Philippine Navy ang mga submarines, ay malaki ang magagawa nito para sa pagprotekta ng West Philippine Sea. At sa isa pang magandang balita na ating nakalap, mukhang hindi lang ang mga submarine ang malaki ang tsansa na kukunin ng bansa sa South Korea matapos sinabing under negotiation na umano ang KF-21 semi-stealth fighter jets na ino-offer para sa isang proyekto naman ng Philippine Air Force. Ito ay matapos na maglabasan ng bali-balita nitong nakaraang buwan lamang na ang isa sa dahilan kung bakit delayed na talaga ang fighter jet project ng Philippine Air Force sa kabila ng matitinding package na ino-offer ng ibang bansa ay dahil sa hinihintay ng Philippine Air Force ang KF-21 ng South Korea na nakatakdang magsasagawa ng mass production sa susunod na taon. Mas umusbong pa ang pangalan ng KF-21 nitong linggo lang din matapos kumalat sa mga balita ngayon sa defense community na bibili na ang bansa ng nasa 12 KF-21 fighter jets at hindi na interesado pa ang Pilipinas sa F-16 Vipers na ino-offer ng Amerika dahil na rin sa napakalaking presyo nito. May mga impormasyon na hindi masyadong kamahalan ang presyo ng mga KF-21 kaya interesado na talaga ang Philippine Air Force dito dahil na't alam din natin ang pangunahing rason kung bakit delayed na masyado ang fighter jet project ay dahil sa kakulangan ng pondo ng bansa. At dahil sa sinasabing 12 na lamang ang bibilhing mga KF-21, umaasa tayong matutuloy ito bago matapos ang taon dahil mayroon na talagang budget ang Department of National Defense para sa 12 units ng fighter jets at sana ay mapirmahan na kagad ang kontrata. At ang maganda pa dito ay pinagmamalaki umano ng Korea Aerospace Industries na siyang gumagawa sa mga KF-21 na kaya nilang i-deliver ng mabilisan ang mga nasabing aircraft dahil na rin sa malaki ang kanilang manufacturing facility at base sa ating estimate ay kayang mai-deliver ang unang batch ng aircraft sa taong 2028. Kailangan na ito ng ating bansa dahil walang kadipe-depensa ang ating airspace sa ngayon at tanging mga FA-50 lamang ang ginagamit na pangunahing interceptor ng bansa na hindi din naman isang totoong fighter aircraft. Pinapabilis talaga ng Korea Aerospace Industries ang kanilang paggawa sa mga fighter jets dahil na rin sa matinding interes ng ibang bansa, lalo na ang Pilipinas, at ang tinatawag na KF-21 Block 2 fighter na gustong bilhin ng ating bansa ay mauumpisahan na rin ang production sa susunod na taon imbis na sa taong 2028 na nagpapakitang seryoso talaga ang South Korea sa fighter jet na ito. Ang Block 2 ay ang multi-role fighter version ng KF-21 at ito ang requirement ng Philippine Air Force sa kanilang proyekto dahil ang unang batch ng KF-21 ay air superiority fighter na hindi kayang magdala ng air-to-ground missile. At kung gaano kaseryoso ang Philippine Air Force sa interes nito na bilhin ng KF-21 ay mas seryoso pa umano ang ating Air Force sa Saab JAS-39 Gripen ng bansang Sweden ayon sa Max Defense. Kaya umaasa tayong dalawang klase ng fighter jet ang kanilang bibilhin, lalo na't nasa 40 na units ang gustong bilhin ng ating bansa. Samantalang sa isa pang balita na patungkol naman sa Philippine Navy, nagpakita ng malaking presensya ang Turkish Defense Company na STM sa isang drone warfare summit ng Philippine Navy nitong nakaraang linggo lamang
at pinakita ang kanilang mga pinaka-latest na drone sa ating bansa. Kabilang na nga dito ang tinatawag na Cargo Loitering Munition Quadcopter na kung saan kayang magdala ng aabot sa 18 kilograms na bomba, at nakita na rin natin sa gira kung gaano kaepektibo ang mga klase ng armas na ito na kayang musakin kahit na ang mga tangke ng Russia. Umaasa tayong kasama ang technology transfer sa offer na ito ng Turkey dahil kailangan na ng Pilipinas matutunan ng paggawa nito dahil ang mga drones na ang isa sa pangunahing ginagamit sa giyera at napaka-epektibo nito sa kahit anumang target. Isa ang Turkey sa mga pangunahing manufacturers ng mga drone at marami pa silang pwedeng i-offer sa ating bansa kung mabibigyan ng tsansa ulit ng ating gobyerno, at ilan na nga sa mga drone na ito ay ang Bayraktar TB3 drone na kayang magdala ng mga missiles at rockets na pareho sa dinadala ng ating mga T-129 attack helicopter.